Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. Batang Maynila to, it's update lang tayo dito kay Rendon Labrador. Itong si Rendon Labrador ay umiiyak na mga kababayan. Umiiyak na po ito si Rendon Labrador. Ito, meron nga siyang posto. Sabi niya, okay lang na umiyak ka kapag may problema ka, bumagsak ka o kaya nasaktan ka. Pero wag ka sanang sumuko. So yan na ngayon yung nararamdaman ni Rendon Labrador. Yung dating matapang, yung dating talagang pinagmamalaki yung kanyang kisig ng kanyang pangangatawan. Yung walang tigil sa pagbanat, kahit sino tinitira. Kahit walang research. Sabi nga, di ba nung in-interview siya, hindi niya na kailangan mag-research. Pag mali, babanatan niya. Kapag palpak naman ng niya, sinabi niya, pwede naman daw mag-sorry. So wala na siyang think before you click. Wala siyang ganun-ganon. Wala sa bokabularyo ni Rendon Labrador yan. Kahit sino, walang pinipili ito, babae, lalaki, bakla, tomboy, matanda, bata, wala siyang pakialam, basta makapagbunga nga lang. Ngayon, eto na yung karma. Eto na yung balik dun sa mga pinaggagawa niya. At ito, mukhang problemado at talaga na sigurong umiiyak ito. Paano ka naman na hindi iyak? Kasi tingnan niyo mga kababayan, unang-una natanggal yung kanyang TikTok. Naban yung kanyang TikTok account. Pagkatapos nun, ito sumunod, itong Facebook account niya. Hindi pa, yung isa pa, hindi lang yung main Facebook niya, Facebook page yung na-delete, pati yung secondary na-delete din. Tapos ito na yung nangyayari sa kanya sa ngayon. Ito na yung nangyayari kay Rendon. Pati din daw sa Google ban na itong si Rendon. At dun sa kanyang Instagram na parang napapansin niya, limited na yung kanyang access sa Instagram. Kaya naman nako. Sino ba naman ang hindi may iyak kapag ganyan? Itong Facebook, itong Messenger wala na rin, hindi na siya makagamit ng Messenger. Itong mga ito napaka-importante kasi ito yung ginagamit mo ngayon. Halos lahat ng tao ito na ginagamit sa kanilang mga negosyo. Diba, dito nila ipinopromote, lahat ng contacts nila, nakakausap ka through Messenger, video call. So napaka-importante na itong mga platforms na ito na nawala kay Rendon Labrador. At hindi lang yan, there's more. Ito, isiniwalat na ng kontrobersyal na motivational speaker kuno na si Rendon Labrador na bawal na rin siyang gumamit ng Google Mail. Nako, pati Gmail wala na rin. At restricted din siya sa Instagram. So nako. Yan po ngayon ang dinadanas nito ni Tamulmol. Tamulmol ka kasi. Masyado kasi mayabang Kala mo walang mangyayari sa yung ganyan. Kala mo tapang-tapang mo, kala mo kung sino ka. Ngayon, paano na yan? Kaya nasasambit niya ngayon, saan ba talaga ako nagkamali? So yun yung tinatanong ni Rendon, saan ba daw siya nagkamali? Hindi mo alam? Hindi mo talaga alam, Rendon, kung saan ka nagkamali? Para pa lang itong si yung isa na nangyari, nasuspinde. Hindi nila inaamin na meron silang kasalanan. Parang ganito rin pala to. Hindi niya alam kung ba't siya naban sa Facebook, sa Messenger, sa Google. Hindi mo alam talaga. Alam nga ng lahat ng tao kung bakit nagkaganyan Tapos ikaw mismo hindi mo alam. At ngayon sa Instagram, sunod-sunod ang post si Rendon. Unang-una, ito na, Instagram na ginagamit niya. Unang-una, dyan sa Instagram, inanunsyo niya na na-disable ang kanyang Gmail account. So wala na siyang email. Yung kanyang rendonlabrador@gmail.com. At ang sabi daw, ang dahilan daw, content that involves a child being sexually abused or exploited. So matindi yung dahilan. Ito mga kababayan, nakakalungkot kasi kung hindi naman talaga yun ang dahilan tapos bigla na lang ma-disable yung email, nakakatakot itong ganito. Pero alam ko totoo, pero sa tingin ko hindi totoo ito itong content that involves a child being sexually abused or exploited.
Ako, hindi ako sang-ayon sa mga sinasabi ni Rendon, pero sa tingin ko, hindi naman siya gagawa ng ganyan na mga abuso sexually ng bata. So, ito ay personal na tira na lang kay Rendon. Siguro ito na to, fabricated na reasons para i-terminate ang kanyang Gmail, ang kanyang Google. So, nakakalungkot. Kasi 'di ba dapat tumaban tayo ng patas. Pwede may report pero wag naman yung fabricated na reason. Kasi grabe nang abuso raw si Rendon Labrador kaya hindi na siya makagamit ng Gmail. O yan, yung nakasulat dyan. O binura na rin daw siya ni Google, kahit email bawal na rin. Nagtataka siya kung bakit pati sa Google ay nireklamo siya gayong matagal na niyang hindi ginagamit ang email niya. Ikalawa, isinapublika niya ang mensahe mula sa Instagram na limitado na rin mga pwede niyang i-post dito. Yan naman po yung sa Instagram. Ayon sa IG, ginawa ito kay Rendon to protect our community. So hindi na siya basta-basta pwede mag-post sa IG para protektahan daw yung community. So grabe matindi itong nag-report kay Rendon Labrador. Ang nakakatakot lang kung yung report hindi totoo. Katulad na itong nabasa natin kanina dito, na-disable ang kanyang Gmail account dahil sa content that involves a child being sexually abused or exploited. So sa tingin ko ito dapat ilaban ni Rendon ito. Kasi kung ganyan, hayaan niya lang, delikado siya. Mababan talaga siya ng ganyan kasi sexual abuse na yan saka exploitation, lalo na ng bata. So dapat ilaban ni Rendon. Nako, mahirap na mapagbintangan ng ganyan. At yung mismong email, yung Gmail, naniwala dun sa report. Na hindi natin alam kung sino nag-report. Sabi nung iba, ito raw ay mga panatiko ni Vice Ganda at ng It's Showtime. Pati na rin mga tagasunod at tagapanood ng Batang Quiapo. So nakakatakot yung ganito. I-report ka ng ganun-ganun lang, paniniwalaan ng platform, dapat mabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag itong si Rendon. Tungkol doon dito lang naman ako natatakot yung pagbibintangan ka ng child being sexually abused or exploited. Yun lang, pero yung mga sinasabi niya talaga mga ano-anong banat, dapat talaga matigil ito si Rendon. Pero yung mga ganung klase masyadong sensitive na mga accusations na yun, so dapat medyo medyo below the belt na to So dapat ito ipaglaban ni Rendon. Kasi ako sa tingin ko personally siya, mabunganga siya, talagang wala siyang pakialam kung sino ba natin niya, pero yung pagbintangan ka ng ganon, sa tingin ko hindi naman siguro magagawa ni Rendon Labrador yun. May takot naman siguro tong tulonggis na to kahit papano. At meron din kasi pinost si Rendon Labrador doon sa kanyang bagong Facebook page na 5,000 na ang followers. Ang sabi niya ron sana wag daw madama yung kanyang YouTube channel. So umiiyak na talaga. Nagmamakaawa na si Rendon Labrador. Nagmamakaawa na si Rendon na sana wag daw madama yung kanyang YouTube account. At ito pa, meron siyang inilabas ayon sa kanya, umabot daw sa mahigit 30 million ang nag-report laban sa kanya. Grabe, 30 million. Kapag ganun talaga nag-report, wala na. Biruin mo, 30 million ang followers niya. Alam ko 1.8. Tama ba ako? Hindi ako nagkakamali. Tapos na mag-report sa'yo 30 million. Talagang paniniwalaan yan ng Facebook, Google, YouTube. Lahat maniniwala dyan. Pagkarami-rami, 30 million Kaya, meron nga akong nababasa sa mga comments ng mga panatiko ni Vice Ganda na yung mga vlogger na tumitira daw sa Showtime mag-iingat-ingat daw kasi susunod na raw. Ganon yung panakot nila ngayon para hindi sila masita dun sa mga maling ginagawa nila. Pero magagamitin mo yung inyong grupo para pabagsakin ang isang katulad nito, Rendon Labrador. Okay lang sana kung totoo Ako wala akong problema ron i-report kung totoo.
Pero kung fabricated na yung mga ibinibintang, I think dapat ito tingnan muna ng mga platform kung totoo yung sinasabi ng mga nag-report o hindi. Kasi baka pinagbabasihan lang nila yung dami. Kasi ang dami, 30 million eh. O di, pag ganun karami, isipin nila, totoo. So, yan ang nakakatakot. Kapag medyo kinalaban mo sila, magkakaisa sila, i-report ka nila. Di, wala na. Hindi ka na pwede magsalita laban sa kanila. Dahil yun ang panakot nila, i-report ka nila. Nako. So, yun muna mga kababayan ang ating update dito kay Rendon. Nawawa naman. Umiiyak na si Rendon Labrador. Dahil talaga namang hirap na siya sa dinadanas niya. Pati siguro negosyo nito apektado na. Pati siguro personal na buhay nito wala. Nako, Rendon. Sige pa, banat pa more. At ito, sabi niya wag na rin dama yung YouTube niya. Naku, delikado ka. Sana itong YouTube hindi ganun na basta-basta na lang maniniwala sa reports. Pero lang kung totoo, pero kung fabricated katulad nung child abuse, baka ma-take down ka rin ng YouTube kapag ganun yung dahilan nila.